Good evening po mga kababayan naman sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is January 11, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Teresa de Manila Condo 1 sa may Puray Street, Santo Lugalas, Quezon City. At dadalhin po natin sa Robinsons Magnolia, Aurora Boulevard, Kaunaran, New Manila, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Okay po, ayan. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Ay katumbas ng isang raffle show. Takot na mga kabarangay ng GMA Radio Festivo Panalo Promo ay patid sa atin na Dream Plus, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for CDI Fair Trade Permit number FTE-243600 series of 2025. Kapuso nyo sa radyo. Walang pinipilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan sa takas ng bakit mas nagtagal ang prosesyon? Bukas naman ang simbahan sa mga pagbabagong pwedeng gawin sa aktibidad sa susunod na taon. Kaugnay po niyan, 4 ang naitalang namatay sa kabuuan ng pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa NCRPO, kabilang dito ang photo journalist na nasawi habang nagko-cover ng pahalik sa Quirino Grandstand. Aabot naman sa mahigit 1,000 demoto ang binigyan ng tulong medikal, kabilang ng mga nasugatan, tumaas ang blood pressure, nahilo, at saka nahirapang huminga. Sinabi naman ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na 370 ang nasugatan sa kasagsagan ng traslasyon. Samantala sinabi po ni Manila Police District spokesperson Police Major Philippines na matagumpay ang pagdiriwang at sila namang napaulat na ng gulo sa pista. Kaugnay pa rin po yan, pinag-aaralan na ng NCRPO ang pagbabago ng ruta ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, mas higpit na koordinasyon sa ibang ahensya at muling pagbabago ng disenyo ng andas para sa susunod na traslasyon. Sinabi sa DZML ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na sakali mang hingin uli ang kanilang tulong para i-secure ang susunod na traslasyon na kung maaari ay sa mas malaking kalsada na dumaan at taasan pang andas para maiwasan ang pagsampa ng mga deboto. Alas 6:20 ho ang ating oras. Sa iba pang balita naman, umakyat na po sa anim ang bilang ng mga nasawi sa pagbuho ng basura sa Pinaliw Landfill sa Cebu City. Ay kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, 2 bangkay ng babae pa ang magtihiwalay na nakuha mula sa guho nitong linggo ng umaga. Nakuha po ang isang biktima sa ilalim ng isang lin habang nataganan ng isa ng sorting machine. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang paghahanap sa mga sanitation worker na natapunan ng toneladang bundok ng basura. Magkakaroon po mga pamilya ng full road closure dito sa EDSA Kamuning southbound busway station sa Quezon City sa January 12 at 15. Yan po mula alauna hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa Department of Transportation, ito ay para sa pag-install ng steel components para sa bagong pedestrian walkway na papalit sa dating overpass na inulan ng patikos dahil ito sa sobrang taas. Pinapayuhan po ang mga motorista na gumamit ng alternate route sa Scout Romeo, GMA Network Drive o kaya ay sa Timog Avenue.
piling bukas ang EDSA busway 24/7 pero hindi ihinto ang mga bus sa Kamuning Station. Inaabisuhan po ang mga commuter na gumamit ng Quezon Avenue o DEPA Q-Mart bus stops habang sarado ang Kamuning. At atensyon po sa ating mga kapamilyang motorista po, asahan daw po natin ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 10 hanggang 30 centimos kada litro ang itataas sa gasolina, habang 20 hanggang 30 centimos sa kerosene. Posible namang walang galaw o may dagdag na 20 centimos sa diesel. Punsod po yan ng gulo sa Iran, giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, at ang hakbang ng Amerika sa paggamit ng langis ng galing sa Venezuela. Yan po ang mga sariwang malalaking balita ngayong linggo ng gabi sa Story Outlook. Ako naman po ang yung naging tagapaghatid ng balita, Ricky Rosales. Daming solusyon po pagkatsa. Bawal po ma'am, sa GrabPit po kayo mag-book ma'am. Sige, paki-cancel na lang po. May GrabPit po ma'am, doon po kayo mag-book. Ano po? Okay po. Pasensya na po. Nagbabalik ko ang inyong lingkod, Ricky Rosales. Story Outlook ngayong Virgong Sunday evening. Ngayon po ay ika-11 na ng Enero. Talain niyo yun, parang kapapasok-pasok lang ng bagong taon eh, 11 araw na ho yung malalagas sa January. Hindi natin naman malayan. Pebrero na, Valentine's Day na. Sige, tuloy po tayo dahil marami po tayong inihanda ngayong gabing ito at sana po ay tayo ay handa na, lalo na ho dun sa mga kahit nakaka-stress ang ating mga balita ay nagpipilit na maunawaan po ang mga usaping panlipunan na nakaka-apekto sa atin pare-pareho. At yung iba naman ay naging habit na. Parang naging stress reliever na rin ba ang panonood ng balita. Relax lang ho kayo dyan. Hindi mag-alala, hindi naman ho tayo rito nagagalit o nagmumura dahil ang sa atin lang ho ay dagdag kalinawan o kung maaari ay dagdag kaalaman sa ating lahat sa mga usaping atin o pinag-usapan. Bago ho tayo bumalaon sa oras natin 6:24, narito muna ang ating lagay ng panahon. At syempre dahil New Year ay sila pa rin ang ating mga magigiting maasahan taga-Pag-asa DOST. Katang William Nila magre-report sa atin mula sa Pag-asa DOST. Asahan natin lagay ng panahon yan. Tsaka bukas may pasok. Tadaan, magandang gabi po. Good evening po, from Ricky sa ating mga taga-subaybay dito sa Generado. Salukin wala pa rin tayo ng Metro Metro area, pero itong Sherline na magsusunod ng mga pagulan dito sa pangalalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora at sa Quezon. Dahil naman sa Sherline, makakaranas din tayo ng mataas na tsansa ng mga pagulan sa may Kabikulan, Eastern Visayas, Dinagat Island, at na rin dito sa Surigao Province. Generally, itong eastern section ng ating bansa, magkanda po tayo at pag-alerto sa mga banda ng pagbaha at pagbuko ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung pagulan. Ay, ayan, so na-cancel yung ano po natin dahil may aso. Ano po? So, hindi po tayo nagsasakay ng aso. For health, yung health reason po. Yun lang po. Okay po, so yan, maraming salamat. Gagawa na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paano po?